can build a castle right across the sky. Huling-huling ko yung babaeng yan. Gusto niya pag nakawin yung pet shop ko. Sa'yo tong pet shop? Oo. At ikaw, trespasser ka. Ariel, bantayan mo siya. Tawag ako ng pulis. Sandali! Hindi naman talaga ako magnanakaw eh. Anong hindi? Eh, huling-huli kaya kita kanina. Hindi ako magnanakaw. Bibili naman dapat ako eh. Kaso lang ginulat mo ko. Eh, yun naman pala eh. Alam mo, Pat, siguro nagkaroon na kayo ng misunderstanding. Hindi naman siya magnanakaw eh. At mas naniniwala ka pa sa kanya kaysa sa akin? Pati, look, si Maya kaibigan natin. Hindi naman siya siguro magnanakaw sa'yo. Alam mo, Maya, siyang buti pa siguro kung bili mo rin dapat mong bilhin. Ano? Eh, bakit kailangan mo pa siyang pagbilhan? O, ano bang bibilin mo? Ayun oh. Ayan? Hindi pwede. Kasi, naka-reserve na yan. Hindi na yan pwede bilhin. Siguro, Maya, pumili ka lang dyan, oh. Siguro marami pa na accessories na bilhin mo. Saka ka na pumili. Hindi. Ayun yung gusto ko. Ang perlas! Ana! Ana! Yes, ma'am. Ana, nasaan yung perlang verde nandyan kanina? Nabenta ko na po. Ano? Opo, kay Miss Kia po. Bakit po? May problema po ba? Hindi ba't sinabi ko sa'yo hindi yan pwede ibenta? Nakita ko ng perlang verde, Pags. Nakita ko na. Eh di mabuti, makakabalik ka na sa dagat. Hindi eh. Bakit hindi? Kala ko ba, nakita mo lang ang perla ng verde? Nakita ko na at makukuha ko na dapat ang perlang verde. Kaso biglang dumating si Patty. Yung mapapangasawa ni Ariel. Siya pala may-ari ng pet shop. Napagkamalan niya pa nga ako magnanakaw eh. Nasa pet shop ni Patty, ang perla ng verde? Yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Bakit nasa pet shop ni Patty ang perlang verde? Baka naman napulot lang kung saan. At inisip ng pagkakitaan. Baka. Pero alam mo, buti na lang dumating talaga si Ariel. Niligtas niya ako. Bibilin ko na nga lang dapat yung perlang verde. Kaso biglang may ibang dumating, tsaka binili yun. Sino? Ewan ko. Basta Gia daw. Kailangan kong hanapin kung sino mang Gia yon. Dahil nasa kanya ang perlang verde. Bilisan mo lang, Maya. Balita ko, di na maganda ang lagay ng mga sirena. Basta, hahanapin ko ang perlang verde. At gagawin ko lahat para maibalik yun sa mga sirena. Hello, Gia! Hi, Patty! Hi, kamusta ka na? Hi, thanks for dropping by. Uy, pumunta ka daw sa pet shop ko kanina? Oo, bumili ako ng kabibe. Yun nga sana gusto kong sabihin sa'yo eh. Nagkamali kasi yung tindera ko kanina. Maling accessory para sa aquarium yung binenta niya sa'yo. Oh. Kung gusto mo palitan ko na lang, is it okay? Oh, sige. Walang problema. Ano Eto. sana? Sali ko na sa'yo, ha? Hindi ko pa nga naayos eh. Gia, nasan yung green na pearl na nandito? Ay, yung green na pearl. Kasi alam mo, ang ganda-ganda. Gustong-gusto ko. Kaya linagay ko dun sa corona na gagawin ko. Kasi terno-terno dun sa damit na papasuot ko sa Santa Cruzan. Pero Gia, yung pearl kasi yung kailangan ko eh. Ganito na lang. Pahiram mo muna sa akin para sa Santa Cruzan, ha? Pagkatapos, ibabalik ko rin sa'yo. Gagamitin sa Santa Cruzan? Uy, by the way, kulang pang reyna namin. Gusto mo sumali? Sige na, sali ka na. Sige. Pero sa isang kondisyon. Just make sure na ako ang gagamit ng corona na may green na pearl. Why not? At ibabalik mo rin sa akin pagkatapos, ha? Promise. Sige. Thank you. O sige, padadala ko na lang sa bahay mo yung corona tsaka yung gown. Okay? Okay. Buti naman bumalik ka na dito. Ano ba bang na-miss ka niyan? Namiss ko din ng mga halaman.
Kita mo nga naman, no? Bumalik ka lang, lahat sila namulaklak ulit. Alam mo, hindi naman siguro ako ang dahilan. Alam mo, Maya, ikaw lang naman yung nagtsatsaga dyan, eh. Ikaw lang yung nagtsatsagang alagaan yung mga yan. Maya, pero alam mo yung totoo, talaga nag-aalala ako sa'yo. Tapos bigla ka pa nawala sa ospital. Akala ko saan ka napunta. Hindi ko tuloy alam kung ano nangyari sa'yo. Ariel, pasensya ka na, ha? Takot lang talaga ako sa ospital, eh. Kaya mo na yun. Mabuti nandito ka na ulit. Maya, saan ka ba talaga nagpunta? Aba, Ha? bigla yatang nabuhay yung mga halaman dito ah. Dad! Anong ginagawa niyo dito? Sama bang dalawin ng anak ko? Sana naman po nagpasabi kayo, di ba? Para napasundo ko na lang kayo. Gusto kitang sorpresahin. Kaya lang ako na-surpresa eh. Alam mo, huling nakita kong namulaklak ang mga halaman dito. Eh, nung nandito pa ang mama mo eh. Dad, si Maya nga pala kaibigan ko. Siya po yung dahilan kung bakit namumulaklak yung mga halaman na yan. Maya? Salamat ah. Salamat sa ginawa mo. Napakaganda talaga ng ginawa mo rito. Apo. Alam mo, tuyo ang weather dito eh. Kaya talagang mahirap buhayin ng mga halaman dito. Ay, hindi naman po. Alagaan nyo lang ng konti, tapos konting dilig-dilig. Ayan po, buhay na sila ulit. Hey, come on. Ma'am, galing daw po kay Miss Gia para daw po sa Santa Cruzan. Sige, pakipatong na lang dyan. Sige po. Sige, Ana, pwede ka na magsara. Opo. Sige, ma'am. Yung perlang verde. Nasa kamay ko na ulit ang perlas at wala na makakakuha sa akin ito. Kahit na yung Maya na yun. Pero bakit niya kaya gusto to? Bakit kaya pinagkaka-interesan ni Maya ang perlang verde? Maya! Pakitulungan mo nga ako. Ha? Ano po po ito? Pakihawakan mo nga sandali. Ito po. Oh. Bakit? 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 Buhay! Buhay yan! Buhay yan! Parang hinihigop niya ako. Baka kainin niya ako! Buhay! Ngayon ka lang ba nakakita ng vacuum cleaner? Ha? Vacuum cleaner lang to, pantanggal ng alikabok. Gusto mo subukan? Subukan mo. Ganito lang, oh. Hindi ako kakainin niya. Hindi. Kaya mo lang siya higupin, oh. Huli nga! Ligo! Para ka palang mama ni Ariel. Bakit ho? Wala. Sige, ako na lang bahala dito. Ay, sige ho. Salamat ho. Ning, sigurado ka bang dito mahanap yung Gia? Oo naman, isa lang ang Gia dito sa buong bayan, si Gia the Modista. Kaya tayo nandito kasi mag-fitting ako ng gown para sa Santa Cruzan. Alam mo, excited na nga ako, Maya eh. Tingnan lang natin kung hindi lumuha yung mata ng Jerry na yan kapag nakita niya ako. Ning! Mabuti na lang nandito ka. Hi! Halika, i-fit mo na yung gana ginawa ko para sa'yo. Ay, sige, tara. Ang kabibe! Nandito ang kabibe pero wala ang perlang verde. Nasaan na yan? Nasaan ang perlang verde? Wala rito yung peras. Kinuha ng babae. Ha? Ganun ba? Saan niyo dinala?
hindi na namin alam. Salamat, ah. Naku, saan na kaya yun? Bakit ganun? Pag nakikita ko si Maya, parang naalala ko si... hindi naman siguro. Hindi naman pwede. O, Dad, bakit parang nagsisente kayo dyan? Matagal ko na sana gusto ibigay ito sa'yo eh. Ano po yan? Kabibi. Kabibe? Oh, special na kabibi to. At dito lang sa ating lugar natatagpuan. Lumiliwanag yan kapag nasa ilalim ng dagat. Iniwan niya ng mami mo para sa'yo bago siya namatay. Galing kay Mami? Sigurado ako na magiging proud siya kung nandito lamang siya. Ariel, sigurado ka ba na gusto mo magpakasal kay Patty? Dad, bakit niyo naman po natanong yan? Wala naman. Kasi importanteng desisyon ng pagpapakasal. Kaya dapat siguradong sigurado ka. Dad, kailan niyo po ba nalaman na si Mami na talaga yung babaeng para sa'yo? Ibang-iba ang mami mo sa lahat ng babaeng nakilala ko. Kapag kasama ko siya, lahat mas maganda ang tingin ko. Lahat mas masaya. Ang gaang-gaang sa pakiramdam. Gusto ko, lagi ko siyang nakikita. Lagi ko siyang inaalagaan. Ganon din ba nararamdaman mo para kay Patty? Kay Patty? O, ikaw lang naman ang makakapag-desisyon dyan. Kung talaga siya ang babae para sa'yo. Ariel! Ariel! Bakit hindi ka pa nakabihis? Malilate na tayo! Dad? Dad! I'm so glad to see you! Alam niyo, tamang-tama ho nandito kayo. Makakapanood ho kayo ng Santa Cruzan namin. Kaso nga lang, tong si Ariel, kanina ko pa sinabihan na magbihis, pero ayaw pa rin. Ariel, sige na please, magbihis ka na. Mahuhuli tayo. Sigurado pa naman ako na tayo ang hihintayin ng lahat ng tao doon kasi syempre, tayo ang pinakamaganda at pinakagwapo doon. Kaya sige na please, magbihis ka na. Tara na! Bakit pa kasi ako pumayag na sumali dito sa Santa Cruz na ito? Ang haba-haba ng nilalakad natin, ang sakit-sakit na ng paa ko. Patty, di ba ikaw may gusto sumali dito? Malay ko bakit na ganito kahaba lalakarin natin, no? Patty, nandiyan na yan eh. Tumiti ka na lang. Asan na pala si Daddy? Sabi niya nanonood siya. Sabi niya sa akin, hindi na siya sa bahay. Antayin niya na tayo dumating sa tapat. Hindi naman siya parati eh. Alam mo, Ariel, parang nafe-feel ko na ayaw niya yata sa akin. Paano mo nang nasabi yan? Eh kasi tignan mo, ikakasal na nga tayo. Hindi man lang siya gumawa ng effort to get to know me. Parati na lang ako gumagawa ng effort para mapalapit sa kanya. Eh loka, in-invite ko siya para manood sa atin. Kasi hindi man lang nagpakita. Feeling
feel ko talaga na ayaw niya sa akin para sa'yo. Pati, siguro naman, pagod lang yung tao. Kaya siguro ayaw niya maglakad. Okay? Alam mo, Ning, huwag sana lalaki ulo mo, ha? Minsan-minsan lang to. Pero ang ganda mo yan, ha? Che! Kung wala ka masabing maganda, tumahimik ka na lang. Ano ba sabi ko? Di ba sabi ko maganda ka? Oo, ramdam na ramdam ko ang sincerity. Lumakad ka na nga lang, kundi tatakbuhin kita. Nabo mo naman. Uy, Maya! Ito ko nga, sungit na isa dito, eh. Ay, teka lang, may hinahanap lang kasi ako. Okay. Naku, nasa na kaya ang perlang verde? Malapit ang perlang verde. Suot ni Patty ang perlang verde? Joe, sino ba yung warpick na yan at inaaway ka? Don't tell me girlfriend mo siya, ha? Hindi. Hindi ko siya girlfriend. Hindi ko pa siya sinasagot. Hindi ako cheap na basta-basta na nakipagnobyo kung kani-kanino. Hindi pa sapat ang panliligaw sa akin ni Joe, kung kaya't hindi pa napapasa kanyang matatamis kong oo. Teka muna. Di naman ako nanligaw sa'yo, ha? Oo nga't may gusto ako sa'yo. Pero ikaw tumalabo. Ayaw mong sabihin kung saan ka nakatira. Sabi mo pa, hindi pa tayo pwedeng magkita. Ah, ganon. Ako pa pala may kasalanan ngayon. Ang sabi mo, talagang babaero ka. Buti na lang nakilala kita, ngayon pa lang. Ayaw na kita makita pang muli. Aray! Oy! Masakit yun, ha? Aray! Hinalikan mo ako? Hindi ko sinasadyang halikan ka. Sinasadya kong halikan ka kasi nga gusto nga kitang halikan. Pero hindi ko kalahin gagawa kong halikan ka. Denise, pasensya ka na sa aking kapangasan. Hinalikan mo ako? Hindi ko gustong bastusin ka. Hindi ko alam kung ano pumasok sa akin. Nagawa kong halikan ka. Hinalikan mo ako? Di kita masisisi kung magalit ka sa akin at kung ayaw mo na ako magkita pang muli. Hinalikan niya ako? Ano bang demonyong pumasok sa utak mo, Tunying? At nagawa mong halikan si Denise? Ano nang isipin niya? Na manyak ka? Kakaya ka, Tunying. Diyos ko. Paano kung magsumbong yung kay Lola Clara? Tapos, ipabarangay ako. Paano yun? Pero, masaya na rin ako dahil nahalikan ko siya. Kahit sino lalaki naman siguro, hindi makapagpigil sa kanya. Pero kung hindi ko dapat ginawa yun... Miss, okay ka lang ba? May maitutulong ba ako sa'yo? Gusto ko naman pag-isa. Wala naman akong masamang intensyon. Gusto ko lang makatulong. Tunying,
Kilala mo ko? Siyempre naman, ako si Lola Clara. Lola Clara? Masakit pa ba ang pisngi mo, Joe? Medyo. Malakas pa lang manampal si Claire. 2 beses pa niya akong sinampal. At least sa magkabilang pisngi. Pinantay lang niya. Bakit kasi galit na galit yung babaeng yun? Baka naman talagang niloloko mo siya. Hindi. Wala kaming commitment sa isa't isa. Friends lang kami. Pero nahalikan ko na siya. Di kaya iniisip niyang may relasyon kami? Nasaktan ko ata siya ng gusto. Siguro dapat kausapin ko siya at magpaliwanag sa kanyang hindi ko siya gustong saktan. Dapat magpaliwanag ako sa kanya. Yun, tama. Dapat kausapin ko siya at humingi ng tawad sa kanya. Sandali muna, Joe. Wala ka namang kasalanan ah. Siya nga dapat humingi ng tawad sa'yo eh. Biruin mo, agad-agad kayo sinampal at pinagbibintangan, gayong wala namang karelasyon. Sa bagay. Mabuti na magkalayo kami ng tuluyan kaysa sa mahulog ang loob ko sa kanya at ma-develop din siya sa akin. Hindi pwede yun dahil sa agwat ng edad namin. Agwat ng edad ninyo? Oo. Masyado siyang bata para sa akin. Mukha naman magkasinad lang kayo ah. Oo nga pala. Bata pa pala ako. Pasensya na kayo kung minsan kasi naisip ko matanda na ako eh. Matured kasi ako mag-isip. Alam nyo, mas mabuti pa, habang bata pa tayo, mag-enjoy na tayo, no? Correct. Tara, let's have fun. Oh, tara. Anong ibig mong sabihin na ikaw si Lola Clara? Ang sabi ko dati ako nagtatrabaho sa restaurant nila Lola Clara, kaya kilala kita, Tonying. Ganun ba? Kaya pala pamilyar yung mukha mo. Ako si Claire. Hindi naman sa nakikialam ako, pero bakit ka umiiyak kanina? Ay, dahil sa walang kwentang lalaki. Ang kasintahan mo? Hindi ko pa siya nobyo. Pero akala ko may pagkakaunawaan na kami. Yung pala, niloka niya lang ako. Ang mga lalaki talaga, hindi mapagkakatiwalaan. Ay, pero alam mo iba ka sa kanila, Tonying. Hindi rin, Claire. Sa totoo lang, namumblema din ako. Dahil may kasalanan akong nagawa sa iniibig kong babae. Tapos, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin para mapatawad niya ako. Mas makakabuti kung bigyan mo muna siya ng panahon upang mawala mo na ang kanyang galit bago mo siyang lapitan muli. Talaga? Siguro nga tama ka. Pero kapag pinuntahan ko siya, baka mas lalo siyang magalit. At sa lahat ng ayaw ng dalagang Pilipina, ay ang mga lalaking presko at malalakas ang dating. Katulad na lang ng Joe na yun. Ay, thank you po. Masaya siguro dumalo sa sayawan. Di pa ako nakaka-attend ng mga dance party eh. Pero sayang. Akala ko sa darating na festa ngayon, may makaka-date na ako. Ay, sa susunod na linggo pa naman yun eh. Malay mo, sa araw na yon, kaayos na kayo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Salamat, Claire. Ikaw, pupunta ka ba? Hindi. Sigurado ako nandun ang damong lalaki na yun. Masira lang ang gabi ko. Ay. Siya nga pala, Tonying. Salamat ah. Kahit pa paano gumaanggang din ang loob ko sa'yo.
Ako nga itong dapat magpasalamat sa mga payo mo eh. Parang matagal na kitang kilala. Alam mo, ang gaan ng loob ko sa'yo. Ganun din ako, Tuning. Magaang din ang loob ko sa'yo. May nabasa akong poster kaninang pagpunta natin dito. May dance party yata sa fiesta. Parang mukhang magandang pumunta doon, ha? Oo nga eh. Punta kaya tayo. Para naman makita natin kung paano mag-party ang mga prom day boys and girls. To Denise, ano ka ba? Kanina ka pa walang kibu dyan. Sino na naman ang tinitingnan mo? Si Tunying na naman, no? Ha? Hindi, no. Ano ba kayo? Kadiri kayo, ah. Kaya lang naman ako nandito kasi, nainitan ako. Well, speaking of Tonying, kumusta naman ang friendship nyo? I'm sure, patay na patay pa rin sa'yo yun. Well, the other day, he kinda kissed me. What? No way! Oh my gosh, Denise. Don't tell me, nahuhulog na ang loob mo kay Mr. Promdi. Pag nangyayari yun, parang pelikula ang love story niya. At ano naman ang title? Ang boyfriend kong Promdi, The Denise and Tunying Love Story? Ew! Baduy? Please lang, ha? Hindi mangyayari yun, no? Ginagamit ko yung naman kasi si Tony para magantihan ko si Anton. Which reminds me, nagawa niyo na ba assignments niyo? Yes, ma'am. Nasabi na namin kay Anton lahat ng mga pinapasabi mo. And he's super duper mega bothered. Good. I'm telling you, girls, once na matauhan niyan si Anton sa nagawa niyang pagkakamali sa akin, titigilan ko na ang pagiging friendly ko kay Tunying, no? Hello? Pinagtsatsagaan ko lang naman yung probinsyanong yun, eh. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo before, never ako magkakagusto sa isang baduy na probinsyano, no? Oh, Jomar, nakita ko sa freezer, ako konti lang karne. Siguro mas maganda kung umorder ka na, ha? Pa-deliver mo bukas. Ordering ka po. Ay, teka. Tsaka isa nga pala, yung... Sige na. Umalis ka na. Excuse me, sir. Pwede? Kung pupunta ka rito, para ka tumambay, humanap ka na lang ibang restaurant doon, ano? Natatambayan mo? Hindi lang naman po ako tatambay din order naman po ako. Maski na, sarado na kami. Kaya dami ng tao din Itong matandang to, mainit talagang dugo sa akin. Mapabata o matanda ako. Ano binubulong-bulong dyan? Ang sabi ko po, parang gusto ko pong umorder ng pansat bihon ninyo. Oh, ba't ka nag-iisa ngayon? Nasaan na yung babaeng hinahanap ko palagi sa akin? Naku! Siguro nabisto ka na, no? Nabuko ka na na mambababae ka. Iwan ko sa babaeng yon. Bigla namang nagalit. Bahala siya. Okay lang yun. Madami namang babae dyan. Ika nga nila sa English, it's her loss, not mine. Pwede ba? Umalis ka na! Lumayas ka na! Bilisan mo! Pwisit na lalaking to. Ang yabang-yabang. It's my loss daw. Makita mo. Pagsisisihan mo ang ginagawa mo sa akin. Sakit ng damdamin ko. A-attend ako ng sayawan. Tingnan ko lang. Tingnan ko lang kung hindi magkandarapa ka para makuha ang atensyon ko. Humanda ka, Joe. Humanda ka! Hoy! Ba't kayo tumatawa? Sobra. Waiter! Ito yung plaka na laging pinapatugtog ni Lolo ngayon, Hindi naman ito yung
tipo niyang music, pero bakit paborito niyang patugtugin? Oy! 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 Akin na yan! Naku! Baka mabagsak ito, masira pa to. Itong tandaan mo, ha? Huwag na huwag mong pakikialaman itong plakang ito. Naintindihan mo? Pag narinig mong tumutugtog, hayaan mo lamang siyang tumugtog. Huwag na huwag mong papatayin. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige po. Hindi ko naman ugaling makialam sa mga gamit mo eh. Ikaw nga itong mahilig mo ilam sa gamit ko. Siya nga pala. Nakita ko yung apo ni Clara dyan nung isang araw. Yung taga Maynila, kasama yung mga pinsan niya. Hindi ba nagkakaigihan na kayo ng batang yon? Ano ba nangyari? Bakit mukhang naudlot ata yung panliligaw mo? Naging busy po kasi ako eh. Busy? Baka nabusted ka. Siguro dahil masama ang style mo sa panliligaw. Hindi po. Binibigyan ko lang siya ng konting space, kaya hindi ko siya nidadalaw lagi. Baka kasi sabihin niya masyado akong agresibo. Aba, kailangan naman talagang maging agresibo ka. Tandaan mo, ang nililigawan mo, Manilenya. Sanay yon sa Ligaw, Maynila. Hindi Ligaw Promde. Oo nga, no? Alam niyo, no, paminsan-minsan, tumatawa rin kayo. Ikaw lang eh. Hindi ka bilib dito sa lolo mo eh. Santong paspasan. Mingay? Po? Pumunta ka sa palengke, ha? At bumili ka ng lipstick. Lipstick? Ano niyo po yung lipstick? Pwede ba? Huwag ka na magtanong-tanong, ha? Po, sorry. At gusto ko, pula. Oh, ito. Siguro tama na yan. Okay? Opo. Ay, naku siya nga pala. Po. Gusto kong magpahinga sa kwarto. At ayoko maistorbo. Opo, ma'am. Ay, ma'am, ano nga po palang tatak yung lipstick? Wow. Gusto. Ano kayang tatak ng lipstick? Ayaw mo istorbo. Hindi, dali sa... Ay, ako naman. Sino yung babaeng yun? Ano naman ang ginagawa niya sa kwarto ni Mama Clara? Maaga tayo magsasara ngayon. Para mabigyan naman natin ng oras yung mga tao na makapaganda para sa piyesta bukas. Ano naman ba ang gimmick dito tuwing fiesta? Eh di may parada magaganap. Tapos sa gabi naman yung sayawan para sa kabataan. Attend ka ba? Nandito ka pala, Denise. Kasi, may gusto sana ako itanong sa'yo. Kasi, galit ka pa ba sa akin? Kung galit ka pa, naiintindihan ko. Tama na naman na huwag mo akong patawarin. Pero, sorry talaga. Sige, paalam. Teka lang. Alam mo, di naman ako galit sa'yo eh. Siguro, sobrang nagulat lang ako kasi hindi ko akalain magkakaroon ka ng lakas ng loob para halikan ako.
Sorry talaga, Denise. Hindi mo alam kung paano ko pinagsisihan ang lahat. Alam mo, Denise, lungkot na lungkot ako nitong mga nakarang araw. Gusto kitang dalawin, pero natakot ako baka galit ka. Denise, miss kita. Namiss din naman kita eh. Talaga? Denise, gusto sana kitang maging makadate sa darating na sayawan. Kung gusto mo, ipagpaalam kita kay Lola Clara. Alam mo, hindi mo na kailangan magpaalam kay Lola Clara. Sigurado naman papayag yun eh. I'm sure, I would love to be your date. Talaga? Naku, Denise, maraming salamat. Pinapangako ko, gagawin ko ang lahat para maging masaya yung gabi natin. Denise! Anton? Anton, anong ginagawa mo dito? Susurpresahin ka sana. Pero hindi ko alam ako pala masusurpresa. Totoo nga yung sinasabi sa akin ng mga pinsan mo. Mukhang pinagpalit mo na talaga ako sa isang probinsyano. Denise, sino siya? Tunying si Anton. Anton si Tunying. Tunying! Wow! Ipagpapalit mo na nga lang ako sa isang lalaking kapangalan ko pa. Yun nga lang, from the version. So, Denise, ito ba? Ito ba ang karibal ko sa'yo? Eh, di naman pala ako dapat mag-alala eh. Dahil itong lalaking to, walang pinatpat sa akin yan. Tandaan ka sa pananalita mo. Tunying, please, huwag mo lang siyang pakinggan, okay? Bakit sino ba yung lalaki na sa buhay mo? Ako? Ako lang naman ang boyfriend ni Denise. Anong boyfriend? Baka ex-boyfriend, no? Ex-boyfriend? Are you saying na split na tayo? Oo, kasi may bago na akong boyfriend eh. Bagong boyfriend? Sino? Eh, sino pa? Eh di si Tunying. What? Siya? Ako? Oo, ikaw. Ma'am Clara? Ma'am Clara? Wala si Ma'am Clara dito. Eh bakit ang sabi niya magpapahinga daw siya dito sa kwarto? Tapos wala naman. Saka sino nga ba yung babae na yun? Suot-suot yung damit ni Ma'am Clara. At bakit tumutugtog tong plaka na to? At yung tumutugtog to? Bakit wala si Ma'am Clara rito? Ano ba talaga nangyayari? Baka papasok dito yung babae nakita ko kanina. Magpagtago nga. Gusto kong malaman kung anong pake ng babaeng yun dito sa room ni Ma'am Clara eh. Hindi siguro nararapat na magkita kami ni Joe ngayon. Mas maigi kung bukas na kami magkita. Para mas magulat siya pag nakita niyang ayos na ayos ako. Tama. Makabalik nga sa pagiging Clara ko.